Ang kwentong maririnig nyo ay hango sa karanasan mula sa kagiliw natin na tawagin na lamang natin sa pangalang Manang Mel. Taong 2002, San Jose Negros. Naging malungkot ang buhay noon ni Manang Mel nang mabalitaang namatay ang kanyang asawa. Isang OFW ang asawa ni Manang Mel at inatake ito ng cardiac arrest. Kumbaga sa lokal, bangungot. Si Manang Mel na ang pumasan sa responsibilidad para iraos ang pamilya noon. May 4 na anak ito at nanilbihan siya noon bilang yaya sa mag-asawang sina Nida at Rudy. Kapwa mga guro ang mga ito at may anak na si Angel. Paslit pa yon at ang edad ay 4 na taong gulang. Ang tirahan ng mga ito ay nasa katabing baryo lang. Medyo masakit tumanong isipin na inaalagaan niya ay ang anak ng ibang pamilya pero ang kanyang sariling anak ay halos hindi na niya mapagtuunan ng pansin. Magpaganon pa man, wala siyang magagawa dahil yun lamang ang tanging paraan para mabuhay sila. Mabait at maalaga itong si Manang Mel sa anak ng mag-asawang guro. Nakikita naman na mag-asawa na para na ring sariling anak ng ginang ang bata. At dahil dito, tinaasan ang sahod ni Manang Mel. Kahit papanay makakatulong na rin sa sariling mga anak ni Manang Mel na naulila na sa padre de pamilya. Ang bahay ng pinagsisilbiang pamilya nito ni Manang Mel ay napakalaki. Gawa ng ancestral house umano ito. Isang palapag lamang umano yon na namanan ni Rudy sa kanya magulang na kumakailan lamang ay namayapa na rin. Pero galing pa talaga umano ito sa kanununuan nila ang naturang bahay. Wala naman kasing ibang susunod doon dahil bugtong na anak lamang si Rudy. Maraming mga puno sa bandang likuran ng bahay na ito. Iba't ibang klase yon at doon ay pinapasyal ni Manang Mel si Angel. Bali, tumatakas sa magyaya kasi nga mainit doon sa bahay. Ginawan pa nga ni Manang Mel ng duyan si Angel at doon na minsan pinapatulog tuwing tanghali. Napaka-presko ng hangin sa lugar at napakagandang tambayan. Matatanaw doon ang ilang kabahayan sa likod. Bali, nasa mataas na antas na lupa, doon nakatirik ang bahay na yon. Isang araw, may lumapit umano kay Manang Mel. Residente lamang din sa lugar na isang matandang lalaki. Sinabihan si Manang Mel na huwag tumambay sa may likuran dahil may mga elemento umanong naninirahan doon. Madalas umanong nagpapakita ang mga ito. Pero hindi naniniwala noon ang ginang. Paano ba naman kasi? Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa may likuran. Matagal na umano siyang tumatambay doon kasama ang bata. Pero pinilit umano ng tao na marami na umanong nabati sa lugar na yon. Katunayan ay kinakatakutan umano nila yon. Dahil kung ano-ano na lamang ang nagpapakita. Kung ayaw umanong maniwala ni Manang Mel, nasa kanya na umano yon. Sinabi naman ito ni Manang Mel sa mag-asawa na sina Nida at Rudy pero ayon kay Mang Rudy ay huwag daw maniwala. Alam nyo, naniniwala talaga ako sa kababalagan pero wala namang kakaiba dyan sa may likuran nyo eh. Sabi pa ni Manang Mel noon. Naku Manang, mga pakanayan ng mga magnanakaw. Lumang diskarte na yan. Baka sinabi nila yun dahil may plano sigurong akyatin yung bahay. Paglilinaw pa ni Rudy. Si Nida umano ay medyo nag-aalangan. Ayon sa kanya ay parang totoo ang sinasabi ng tao. Pero wala naman siyang magagawa dahil asawa niya na mismo ang hindi naniniwala doon. Binaliwala na lamang nila yon
at nagpatuloy pa rin si Manang Mel sa pagtambay sa may likuran. Umaga hanggang hapon yon. Doon naglalaro si Angel. Tumatakbo at walang humpay sa kakatawa. Doon lang din kasi masaya ang bata. Para bang may kakaibang hatid umano ang lugar na yun kay Angel. Hanggang sa isang araw nun, may bata umanong napapadaan sa lugar. Babae ito at siguro ay nasa edad 7 anyos. Hindi ito dumadaan sa daanan mismo ng mga tao, kung hindi doon pa sa loob ng kakahuyan. Humihinto pa ito sa isang puno, tapos ay nakatanaw sa kanila. Hinayaan lang naman umano yun ni Manang Mel, sa pag-aakalang galang bata lamang yon. Pero nang tumagal ay napansin ni Manang Mel na unti-unting lumalapit sa kanilang batang ito. Hanggang sa umabot na sa puntong nakikipaglaro na ito kay Angel. Nagtataka man pero hindi na sinita ni Manang Mel. Total ay wala namang ginagawang hindi maganda. Hanggang sa araw-araw nang nangyayari. At yung batang nagpapakita, madalas ay pumupuslit sa isang malaking puno ng akasya. Doon ito umuupo habang nakatitig kay Angel. Lumalapit naman si Angel dito. Hanggang sa nakasanayan na lamang ni Manang Mel. Isang araw, hindi na bumalik pa ang batang yon. Pero ang ipinagtataka ni Manang Mel, si Angel ay nagpupunta pa rin doon sa malaking puno ng akasya. At parang may kinakausap. Tapos maya-maya lang ay tatakbo ito na parabang may kalaro nun. Napapakunot ng mukha si Manang Mel. Paano ba naman kasi? Ang kinikilos ng binabantayan niyang bata ay katulad ng nakikita niya habang nakikipaglaro ito sa galang paslit nun. Na parabang naroroon pa nito kahit wala naman. Isa pa, tinatawag pa ni Angel ang pangalan nito. Nagtanong si Manang Mel kay Angel kung anong ginagawa nito at sino ang tinatawag. Hanggang sa ganun na lang umano ang gulat ni Manang Mel. Dahil ang sabi ni Angel, yung kaibigan daw niyang laging nagpupunta sa lugar. Yung batang babae umano. Naguguluhan noon si Manang Mel. Hanggang sa niloko niya na lamang ang sarili na baka imahinasyon lamang ito ni Angel. Ganoon naman ang mga paslit, diba? Kinakausap ang sarili. Pero nang maglaon, parang meron nga talagang kalaro ang bata. Nakikita niya ang paggalaw ng mga tuyong dahon at rinig niya rin ang kaluskos sa lugar na parabang may ibang tao doon na hindi nakikita. Nakaramdam ng takot si Manang Mel. Gusto niyang sabihin ito kay Nida at Rudy. Kaso ang problema, baka hindi naman maniwala ang mga ito. Kaya ang ginawa na lamang ni Manang Mel ay ilayo si Angel sa likod ng bahay. Yun nga lang talaga ay umiiyak ito. Hindi magkamayaw sa kakaiyak. Gusto lamang ni Angel na doon sa likod gawa ng naroroon umano ang kalaro niya. Nakita pa ni Manang Mel yung tao na minsang nag-abiso sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin kaso hindi naman na kumikibo yun. Dire-diretso lamang ng lakad at hindi siya pinapansin. Ilang araw ang nakalipas. Nagmungkahi itong si Rudy na sa bakasyon umano ay pupunta sila ng Boracay. Mananatili ng ilang araw doon at maliligo sa dagat. Sa susunod na linggo na umano yon. Natuwa naman si Angel. Sabi pa ng bata, makakapasyal na daw sila sa beach. Makalipas ang isang linggo, natuloy yon. Sumakay umano sila ng eroplano. At habang nasa biyahe, nakatulog si Angel.
Kalong-kalong ito ni Manang Mel. Bigla na lamang nagsalita ang bata habang nakapikit ang mga mata. Tinawag ang pangalang Ana. Kumunot ang mukha ni Manang Mel. Tinapik niya ang bata pero ayaw nitong magising. Napakahimbing umano ng pagkakatulog nito. Naiisip niyang hanggang sa pagtulog ay kalaro ni Angel ang nagngangalang Ana na yon. Dumating na sila sa Boracay ng bandang hapon. Nagising na si Angel at agad silang pumunta sa hotel kung saan sila mananatili. 2 kwartong kinuha ni Rudy para sa kanila ni Nida at para kay Manang Mel at kay Angel ang isa. Nagpahinga muna sila ng sandali dahil na rin sa pagod at layo ng biyahe. Magkakatabing silid lamang yon at alam ni Manang Mel na tulog ang mag-asawa sa kabila. Ilang saglit lang, nag-aya umano si Angel ng pasyal. Hindi naman tumanggi si Manang Mel nun. Maging siya ay gusto din noong makapamasyal. Boracay yon at isa ito sa kilalang lugar na madalas puntahan ng mga dayo at turista. Tuwang-tuwa si Angel. Naglaro umano ito sa buhangin. Ilang distansya lamang sa bahay kung saan sila nanatili. Ginagala ni Manang Mel ang kanyang paningin sa napakagandang tanawin. Hanggang sa nakailingan niya na lamang na nagsasalita itong si Angel. Yun bang habang nakaupo sa buhangin, parang may kausap sa may harap. Ganun na lang ang gulat ni Manang Mel nang marinig ang "Masaya dito, Ana, ano? Maligo tayo sa dagat mamaya." Nung una, hinayaan niya lang yon. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, yung buhangin umano ay may hulma ng tapak ng bata. Sa tapat mismo ito ni Angel, na kung iisipin ay napaka-imposible umano. Dahil nga galing lamang high tide yon at sariwa dapat yon. Pero bakit may tapak ng bata? Hindi naman umano pwedeng galing yun kay Angel dahil nasa tabi niya ito at hindi lumilipat ng pwesto. "Anak, uwi na tayo. Babalik na lang tayo kapag kasama na yung mga magulang mo," sabi ni Manang Mel. Pero tumanggi si Angel. Maglalaro pa umano siya at malapit lang naman daw ang inuupahang bahay nun. Palagi pa rin itong tinatawag ang pangalang Ana. "Anak, hindi maganda yung maglaro ka ng may kinakausap pa. Sino ba talaga yung Ana na yan? Yan ba yung batang nakita ko?" "Po, di ba sinabi ko naman po sa inyo na sasama siya sa atin? Makakalimutin ka naman, Manang. Isinama ko siya dahil gusto din niyang mamasyal." Iba na umano ang pakiramdam ni Manang Mel nun. Naniniwala siyang may iba nang nangyayari at kung hindi siya nagkakamali, sumunod din ang kung anong elemento na yon. Ano bang pakay nito? Ano bang pwedeng gawin umano ni Manang Mel nun? Maya-maya pa ay kinalabit na siya ni Angel at nagyaya na rin itong umuwi nun. Doon na nakahinga ng magaan si Manang Mel. Takip silim na noon. Bumalik na sila sa kanilang kwarto sa hotel. Pagdating nila doon, agad namang humiga si Manang Mel, habang si Angel ay naglalaro mag-isa. Nabati umano ang pamamahinga ng ginang nang muling marinig na may kinakausap si Angel. At sa puntong yun, Sir Seth, may sumasagot na bata. Natakot si Manang Mel at agad niyang kinarga si Angel at lumabas sila ng kwarto. Kumatok sa pinto sa may kabila. Pinagbuksan naman sila ng mga magulang ng bata. Kita sa muka ang pagtataka ng mga ito dahil balisa si Manang Mel nun. "Rudy,
nabanggit ko naman sa inyo yung mga sinabi ng tao sa likod ng bahay, di ba? Parang totoo, Rudy. May bata ako nung nakita at nakikipaglaro ito sa anak niyo pero bigla na lang naglaho yung batang yon. Kinukutuban akong iba yun. Kung hindi ako nagkakamali, itong kalaro ni Angel mag-isa. Hindi ko man nakita pero dama kong kasama to ng anak niyo. Dagdag pa ng ginang. Kasama nga daw nila ang kalaro ni Angel hanggang doon sa may lugar. Teka manang, parang napapangunahan kayo ng takot eh. Natural lang naman sa bata na may imaginary friend, di ba? May masama ba sa pakiramdam niyo, manang? Ipapatingin natin sa doktor yan. Hindi ito kalokohan, Rudy. Di ba yung sabi ko nga nakita ko din yung paslit na kalaro niya? Tapos nawala yun. Pero kalaro pa rin ni Angel kahit hindi ko na nakikita. Maniwala ka sa akin. Kahit dun sa baybayin nararamdaman kong kasama niya yon. Kaya ako napasugod dito. Nung nasa silid kami, naririnig kong may sumasagot kay Angel. Manang, hindi totoo yung mga ganyan. Baka sobrang stress lang po kayo. Masyado nyo sigurong iniisip yung sinabi ng tao kaya hindi maalis-alis sa inyo yon. Hindi na lamang nagsalita pa si Manang Mel. Tama ang hinala niya. Hindi nga maniniwala ang tatay ng bata nun. Pero si Nida noon ay mahahalatang nababagabag. Naririnig pa ni Manang Mel na nag-uusap ang mag-asawa. Ayon kay Nida, baka totoo ang sinasabi ni Manang Mel pero imbis na makumbinsi ang asawa nito, mas lalo pa itong nagalit nun. Guro umano sila at hindi pwedeng maniwala sa mga bagay na hindi naman talaga umiiral. Sumasalamin umano sa kanila ang edukasyon. Tama naman si Rudy. May punto ito. Pero paano kung totoo talagang may elemento? Si Manang Mel ay tinatagan na lamang niya ang sarili sa kabila ng kahila-hilakbot na tagpong iyon. Habang nasa bakasyon sila, patuloy pa rin itong si Angel sa kakalaro ng walang kasama. Pero may kinakausap. Patuloy ring naririnig ni Manang Mel na may sumasabat dito pero hindi niya nakikita. Bangungot ang bakasyong yon para sa ginang. Imbis na aliwin ang sarili, natatabunan ito ng pagkatakot. Makalipas ang 1 linggo ay umuwi sila. Bumalik na sa pagtatrabaho ang mag-asawa. Siyempre dating gawi. Si Manang Mel ang kasama ni Angel, pero mas natatakot na siya dahil alam niya sa sarili na doon nakatira ang elementong kaibigan ni Angel. Pero kailanman, hindi na pumunta pa sa likod ng bahay ang ginang. Si Angel na lamang umano ang pumupunta doon. Bumabalik naman umano ang bata kapag nagsawa na sa kakalaro. Isang hapon, napili na noon ni Manang Mel na lumapit sa isang albularyo. Dinala niya ang bata doon. Inuto niya lang ito na papasyal sila sa magandang lugar. Itago na lamang natin sa pangalang Gador ang albularyo. Tinawas ang bata at doon ay lumabas ang isang imahe. Para maging malinaw, ang proseso umano ng pagtatawas, tubig sa may batya at 2 klase ng kandila yon. Itim at puti umano yon. Sabay sinindihan at pinatak ang lusaw doon sa pinaikot na tubig sa may batya. Ito bang binabantayan mong bata, Mel? Delikado yung kalagayan niya. May kalaro siya. Hindi mabait yon. Kita mo ba yung patak ng kandila? Puro itim ang lumabas. Hindi magandang pangitain ito. Sa ngayon ay obserbahan muna natin yung paslit. Hindi pa man ganun kadikit sa kanyang elemento. Sabihan mo ako kapag may nangyaring mas malala ha. Tumangulang si Manang Mel. Si Angel naman noon ay panay tanong kung ano ba ang ginagawa ng tao. Pero hindi ito sinasagot ni Manang Mel.
Ngumiti lamang siya dito at hinapuha pang ulo nito. Umuwi sila noon. At mga kagilyo, ang pag-uwing yon ay may nangyari ng hindi inaasahan. Habang naghuhugas umano ng pinagkainan si Manang Mel, bigla na lamang sumigaw si Angel. Takot na takot ito na agad naman niyang nilapitan at tinanong kung bakit. Pero hindi nagsasalita ang bata. Nanginginig ang kamay nito at namumutla. Dapit hapon na noon, at ilang saglit lang ay darating na mga magulang ng paslit. Anak, ano ba? Anong problema? Inaaway ka ba ng kaibigan mo? Wika ni Manang Mel noon. Sinubukan niya umanong sakyan ng bata sa kung anong nakikita nito na hindi niya nakikita. Para umano makasagot ang bata ng hindi nagdadalawang isip noon. Pumunta sila ng sala at umupo ang dalawa sa lumang muebles. Pero hindi pa rin nagsasalita si Angel. Nakatuon umano ang atensyon nito sa sulok ng bahay. Nang tingnang maigi ni Manang Mel ang parte na yon. Gulat na gulat siya nang makakita siya ng isang napakapangit na nilalang. Parang bata ito pero nakakatakot. Nagsisisigaw sa takot si Manang Mel. Napadasal pa ito at niyakap si Angel noon. Walang ano-ano ay bigla na lamang umanong gumapang sa sahig patungo sa kanila ang nilalang. Tumigil sa mismong harapan nilang dalawa. Napapikit na lamang ng mga mata si Angel habang si Manang Mel ay kitang-kita ang nanlilisik na mga mata ng nilalang na yon. Galit na galit ito na para bang nanggigigil at gusto silang saktan. Hanggang sa walang ano-ano, nag-iba na umano ang pakiramdam ni Manang Mel. Nagbukas bigla ang telebisyon. Gumalaw ang lugar. Naglaglagan ng mga figurin. Maliban pa dyan ay umusog ang mga silya at lamesa. Para umanong hihimatayin si Manang Mel sa pagkakataong ito. Bigla na lang lumundag ang nilalang. Tumikit sa may kisame na parang butike. Kung hindi nagkakamali si Manang Mel, ay ito na yung kalaro ni Angel na nagpanggap na bata nun. Dali-daling binuhat ni Manang Mel si Angel. Papasok sana sila ng silid pero bigla na namang gumapang ang elemento at humarang sa kanila sa ibabaw ng mga pintuan. Kung may sakit daw si Manang Mel sa puso nun, baka sumakabilang buhay na siya kaagad. Ano bang kailangan mo sa bata? Huwag mo siyang saktan. Sa ngalan ng Diyos, umalis ka dito. Tumatawa na lamang umano ang nilalang. Gusto niya lang umanong magkaroon ng karamay. Gusto niyang ipaghiganti ang pagpaslang sa kanya. Mamamatay umano sila. Mamamatay silang lahat. Ipinagkait umano sa kanya ang kabataan at buhay. Pinaslang umano siya ng walang awa nun. Pinaslang ka? Pero walang kinalaman yung pamilyang nakatira dito. Huwag mo silang idamay. Sagot ni Manang Mel. Dali-dali itong pumasok sa may loob. Sinara ang pintuan. Hindi naman sumunod pa ang nilalang. Pero patuloy umano sa pagkalampag ang mga kagamitan sa may sala. Kumuha ng rosarito si Manang Mel sa may altar at pinasuot niya ito sa bata. Nananalangin ng ginang na sana ay lumbayan na sila ng kung anumang nilalang na yon. Hanggang sa walang ano-ano ay biglang nagkaroon ng katahimikan. Nakiramdam si Manang Mel. Bigla na lamang umanong pumihit ang doorknob. Unti-unting bumukas ang pintuan. Rinig ni Manang Mel ang langit-ngit ng pintong yon.
Pumungad doon ang bata. Nakasuot ng saya. Ito na yung bata na nakita ni Manang Mel sa kakahuyan. Hindi na ito parang impakto. Pero lumuluha naman ito ng dugo. Maraming mga pasa at nanlilisik ang mga mata. Napatalukbong si Angel ng kumot. Panay pagmamakaawa ni Manang Mel. Hanggang sa bigla na lamang umanong humangin ng pagkalakas-lakas nun. Partida. Nasa loob sila ng bahay. Pero tila ba may malakas na hangin na galing sa may sala, papasok ng silid. Lumutang ang bata palapit sa kanila. Umiiyak na si Manang Mel na mga sandaling ito. Naiisip niya noon na baka katapusan na nilang dalawa ni Angel. Maya-maya ay bigla na lamang may kumatok sa may pintuan. Sa bulwagan mismo ng bahay. Kasabay nito ang pagkawala ng elemento at pagpayapa ng lugar. Manang! Manang! Buksan nyo! Dito na po kami! Diyos ko po, salamat po. Paparating na ako, Rudy, sandali lang. Tumungo ito sa main door. Nakikita niya ang loob ng bahay na masahol pa sa binagyo. Halos lahat ng kagamitan ay nasira. Pagkabukas ng pintuan ay agad na niyakap ni Manang Mel si Rudy at sinabi nito ang buong pangyayari noon. Hindi pa naniwala noon si Rudy pero pagpasok nito sa loob ng bahay ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang nagkalat na kagamitan. Si Nida naman noon ay napatakip ng bibig. Mabilis na tumakbo patungo sa silid kung saan naroroon si Angel. Sabi ko naman sa inyo, meron dito eh. Hindi kayo naniniwala. Ayan, makikita naman yung paligid, di ba? Kung alam niyo lang yung nangyari kanina, Diyos ko po. Doon na nabuo ang paniniwala ng mag-asawa. Lalo na nang pinatotohanan ito ni Angel. Na akala niya'y mabait na kaibigan si Ana pero pumangit umanong bigla mukha nun. Hindi tao yun, anak. Demonyo yun. Gusto kanyang saktan. Dagdagan naman ito ni Manang Mel na hindi lamang si Angel ang gustong saktan ng nilalang kundi silang lahat na naroroon. Naaalala niya ang nabanggit ng elemento. Narinig din niya ni Angel na siyang pinatotohanan ng bata. Gaganti umano ito sa pumatay sa kanya. Patay na pala si Ana, nanay. Nananakot po siya. Akala ko mabait tapos sinama ko pa siya sa bakasyon natin doon pa sa may dagat po. Napapailing na lamang ang padre de pamilya ng mga sandaling yon. Humingi ito ng tawad kay Manang Mel. Nakasiguro siyang ang hirap ng pinagdaanan ng ginang pero sa kabila ng lahat ay naging matatag ito at niligtas ang kanilang anak. Nagmungkahi si Manang Mel na pupuntahan niya ang albularyong sigador. Pumayag naman ang mag-asawa. Umalis kaagad si Manang Mel. Gabi na ito nakabalik at kasama ng albularyo. Wala nang pag-uusap na nangyari. Dali-daling inikot ni Gador ang buong paligid ng bahay. Dala nito ang maliit na gasera. Sumusunod lamang noon ang mag-asawa, maging si Manang Mel habang karga-karga nito si Angel. Maya-maya pa ay biglang humito ang albularyo. Tumingin ito sa may kakahuyan. Naroroon mano ang presensya ng elemento sa malaking puno ng akasya. Doon naalala ni Manang Mel na doon lagi nananatili ang kaibigan ni Angel na si Ana. Lumapit doon ang albularyong sigador. Nilapag ang gasera sa lupa at gumuhit ng malaking bilog. Sa guhit na yon ay may kung anong binudbod si Gador. Doon siya banda sa gilid mismo ng puno. Ilang minuto ang nakalipas. May mga binanggit umano na kataga ang albularyo.
Parang baliw itong nagpapaikot-ikot doon sa bilog. Tapos ay biglang hampas ng palad sa lupa nang makailang beses. Hanggang sa loob mismo ng bilog na yon, lumitaw ang imahe ng isang bata. Tagusan nito na parang isang kaluluwa. Ito yung nakita ni Manang Mel na itsura ni Ann habang nakabungad sa kanila sa pinto ng silid nun. Dumudugo ang mga mata. Maraming pasa sa katawan. Pero sa pagkakataong yon, hindi ito galit tingnan. Napakaamo umano ng mukha nun. Kung hindi ako nagkakamali, dito siya pinatay at dito din inilibing. Ang pangalan mo ba ay Ana, Iha? Pwede bang mag-usap tayo? Bakit gusto mong saktan yung pamilya na wala namang kinalaman sa pagkamatay mo? Ano bang nangyari? Nang sa ganon, manahimik ka na. Yun lang naman yung hinahanap mo, di ba? Ang malaman kung paano ka pinatay. Sino ang pumatay at saan ka inilibing? Wika ni Gador. Alam niya umano na matagal na panahon na yon. At kung hindi siya nagkakamali ay panahon pa ng giyera nangyari. Siguro ay hindi matahimik ang kaluluwa dahil walang alam ang magulang sa nangyari sa kanya. Walang ano-ano. Tumitig ang bata dito kay Rudy. Kamag-anak umano siya ni Rudy. Kapatid umano siya ng lola niya na pinatay ng kanilang ama. Pinatay siya ng walang dahilan. Anak umano siya sa labas ng kanyang ina. Anak ng isang kabit. Dagdag pa ng bata ay hindi naman umano totoo yun. Matinong babae umano ang kanyang nanay. Kaya kinamumuhian umano ng nilalang ang angkan nila. Alam ito mismo ng kanyang lola pero bata pa ito noon. Umiiyak ang nilalang na ito habang paulit-ulit na tinatanong kung ano ang naging kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Bakit ganoon kalupit sa kanyang buhay? Parang pinagsakloban umano ng langit at lupa mag-asawa sa revelasyong yon. Lalong-lalo na si Rudy. Naalala niya kasi na minsang may nabanggit ang kanyang nanay noong nabubuhay pa ito. Na ang kapatid umano ng lola niya, pinatay ng tatay ng lola nila dati at inilibing sa may likuran. Tapos ay tinaniman ng puno ng akasya. Kung kailan umano itinanim ang akasya, yun din ang araw ng pagkamatay. Malupit umano na ama ang tatay ng lola ni Rudy. Dayuhan ito na nakapangasawa ng Pilipino. Kumbaga Kastila umano yon. Hindi naman may pagkakaila dahil parang ang mistiso itong si Rudy. Awang-awa sila kay Ana. Napaiyak si Manang Mel. Napaluhod sa lupa si Rudy at nanghingi ng tawad sa nangyari. Lola, ako na po yung humihingi ng tawad sa kung anumang kalupitan ng sinapit mo. Eto na, alam ko na yung nangyari sa'yo. Wala ka nang dapat pang ipaintindi sa amin. Malinaw na sa akin ang lahat. Patawad, Lola. Matapos umanong makapagsalita ni Rudy, ngumiti ang bata at unti-unting naglaho. Ayon kay Rudy, inakala niyang hindi totoo ang lahat pero nakaukit pala sa kanilang henerasyon ang isang malagim na trahedya. Yung tatay ng lola nila ay namatay din umano sa digmaan pero nag-iwan ng alaalang nakakapanghilakbot. Sapat na yun, Rudy. Wala na ang presensya na dito. Magpasalamat ka kay Mel. Kung hindi pa dahil sa kanya, abay mananatiling lihim ang lahat at patuloy sa panggagambala ang kaluluwa ni Ana. Sumalangit na wang kanyang kaluluwa.
Akala ko'y matatagalan ako dito. Mabuti na lang at may koneksyon kayo sa elemento dahil kung hindi pa, nako, abutin ako ng buwan bago mapalayas ang nilalang. Alam ko namang kaluluwang mapaghiganti talagang nananahan dito. At iniisip ko noon na hahanap ito ng hustisya. Ang pinoproblema ko lang, kapag ang hustisyang yun ay matagal ng patay, sino yung hahanapan niya? Mabuti na lang at may kaanak pa pala ito at ikaw yon. Maluwag na sa kalooban niya na malaman niyo ang lahat ng ito. Matapos sabihin niyo ni Gador, nag-ayos na ito ng gamit niya. Umuwi ng albularyo. Si Manang Mel naman ay gumana ang pakiramdam. Ganon din ang pasasalamat na mag-asawa kay Manang Mel. Dapat ay pinaniwalaan umano nila kaagad ito. Tinaasan pa na mag-asawa ang sahod kay Manang Mel pero tumanggi na ang matanda. Napakabait daw talaga ng mag-asawa sa kanya. Maging ang mga anak ni Manang Mel, nakakapag-aral at lahat ng pangangailangan ay natustusan ng mga ito. Ang tagpong yon ay nanatili sa alaala ng ginang hanggang sa ngayon. Si Angel naman ay nasa abroad na kasama ang kanyang mga magulang. Doon nila piniling tumira dahil mas malaki umano ang sahod ng guro doon. Ang bahay naman ay pinagkatiwala kay Manang Mel. Pinapadala na lamang siya ng sahod buwan-buwan. Kasama ni Manang Mel ang kanyang anak na bunso. Ang ibang anak niya kasi ay may mga pamilya na. Bagamat naging tahimik ng lahat, partikular sa pagpaparamdam ni Ana. Yung bahay na yun umano, may iba pang elemento ayon kay Manang Mel. Pero hinahayaan niya lamang ito. Kumbaga, sanay na ito. Simpleng pagpaparamdam lamang umano, hindi katulad ng naranasan niya noon kay Ana. Na para bang may sa demonyo yon.